Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay nasa panibagong lesson na tayo. Ito yung kaduktong noong last week. What should we do with the Bible? Ano ba ang dapat natin gawin sa Biblia? Nung nakalipas ay pinag-aralan natin na ang Biblia ay dun sa John chapter 5 verse 39 to Acts chapter 17 verse 11. Makikita natin dito na sa John chapter 5 verse 39, dito ay tinuturuan tayo ng Biblia na pag-aralan natin ang Biblia, search. Ibig sabihin nito, hindi basta pag-aaral siya sa atin. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus ay makikita natin dito ang eternal life na nagsasabi patungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin na ang Biblia, kung anong dapat natin gawin sa Biblia, ay dapat siyasatin natin. Hindi lang basta pag-aaral, kundi mas malalim pa. Yun ang dapat natin gawin sa Biblia. Ang 2 Timothy chapter 2 verse 15 ay sinabi rito na pag-aralan, study. Doon sa chapter, sa una, sa letter A, siyasatin talaga. Dito naman pag-aralan. At makikita natin din naman dito sa James chapter 1 verse 22 ay yung Biblia dapat natin itong gawin dahil para itong salamin. Yan ang sinasabi. Doon sa context ng James chapter 1 verse 22, dapat nating gawin ang sinasabi ng Biblia. Ngayon ay nandito na tayo sa letter D, E, at saka F. Ano ba ang sinasabi what should we do with the Bible? Ano ba ang dapat nating gagawin sa Biblia? Ang una dito sa letter D, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, ang sabi diyan, which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Ayan. Ang dito sa letter E, dito sa letter D, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, ay nandiyan yung keyword natin, comparing spiritual things with spiritual. Paano ito nangyayari? Hindi mo po pwede kasing gamitin na ang Biblia, pangunawa natin sa Biblia ay bagay doon sa hindi spiritual, yung mga bagay dito sa mundo. Kung titingnan mo ang Biblia ayon sa konsepto ng pamumuhay natin sa mundo, hindi natin mauunawaan. Kaya ang titingnan natin dito sa Biblia, comparing spiritual things with spiritual. Ano ba ang mga bagay na spiritual? Katulad ng magbigay tayo ng example ng tinatawag na spiritual things. Iko-compare mo yung spiritual things sa spiritual. Katulad sa worship. Ang Diyos ay espiritu. Ang sabi doon, dapat ang sumasamba sa Kanya ay sa pamamagitan din ng espiritu at katotohanan. Pag sinamba mo ang Diyos ng physical, halimbawa, sa magandang boses o sa tinatawag na paglundag-lundag, palakpak, walang masama doon. Pero ang pagsamba kasi sa Diyos ay tinatawag na spiritual. Titingnan mo yung word na yung spiritual. Kasi ang Diyos ay spiritual, dapat maging spiritual ka. Ibig sabihin, ang titingnan dito ng Panginoon o paano mo sasambahin ang Diyos sa pamamagitan ng iyong puso. Kasi ang
ang kalooban natin, ang tumatakbo dyan ay yung ating kaluluwa. Spiritual yun. At yung ating kaluluwa naman ay masasabi natin na minsan ito ay influence by physical, so mga bagay na makamundo. Kaya ma-identify mo kung spiritual o hindi. Pagka pumapatukoy lamang sa mundo, halimbawa, pagkain sa araw-araw, pinansyal, magandang bahay, sasakyan, hindi natin masasabi yan na spiritual. Pero pagka tinukoy na yung tinatawag na spiritual, halimbawa, pagsamba, pagbibigay mo ng panahon sa Diyos, pag-aaral mo ng Biblia, pag-memory verse mo ng scripture, iyan yung tinatawag na spiritual. Paghihintay mo sa Panginoong Hesus, yan. Pagdating naman sa tinatawag na hindi spiritual, pagsisikap mo sa araw-araw, pag-unlad mo sa panahon na sa kasalukuyan. Oo. Yan yung mga bagay na hindi spiritual. Ngayon, hindi natin minsan maunawaan ang plano ng Diyos kung hindi spiritual yung gagamitin natin. Kaya sabi ito, 1 Corinthians chapter 2 verse 13, which thing also we speak not in words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Yan yung paraan yun yung paraan kung paano natin gagamitin ang Biblia. Dahil ang Biblia is spiritual, ay magagamit natin yan to compare yung mga spiritual na bagay. Kaya pag ginahawakan mong Biblia, makikita mo yung isang tao na, hindi ito spiritual Bakit? Example, wala siyang hilig o wala siyang gusto patungkol sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Kasi pagka mga bagay na patungkol sa Diyos, ay patungkol yan sa tinatawag na spiritual things. Kaya makikita natin na ganyan mo magagamit ang Biblia para ma-compare mo kung ano yung spiritual. Halimbawa, may isang example pa, yung nangangaral na kapag ikaw daw ay sumampalataya kay Kristo, uunlad ka sa buhay. Mawawalan ka ng problema, pagpapalain ka, magkakaroon ka ng magagandang negosyo, magkakaroon ka ng malaking bahay, ano pa ba? Makakapag-asawa ka ng maganda, tapos magkakabili ka ng malaking lupain, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Hindi yun tinatawag na spiritual. Bakit? Pag tumanggap ka sa Panginoong Hesus, hindi naman garantiya ito na ikaw ay aasenso sa buhay. Bakos, ang garantiya sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay meron kang tinatawag na Savior on the future, na haharap tayo sa hukuman ng Diyos, meron tayong tagapagligtas at ang Panginoong Hesukristo yun. Yun ang tinatawag na spiritual things, yung mga spiritual na bagay. Meron tayong tagapagligtas at sa pang-araw-araw, nagdadasal tayo na ang Panginoong Hesus ang siyang magprotekta sa atin. Yun. Gagamitin mo doon yung tinatawag na faith. Pag sinabing faith, papasok pa rin dito sa tinatawag na spiritual. Kaya, ang Biblia, magagamit mo yan para ma-compare mo yung mga bagay na hindi spiritual. Ma-identify mo ngayon, ito, hindi ito spiritual. Ito, spiritual to. Diyan natin magagamit ang Biblia. Kaya makikita natin, what should we do with the Bible? Ano ba ang dapat natin gawin sa Bible? Ano bang dapat natin gawin sa Biblia? Ang magagawa natin ay gamitin natin para makita natin yung mga spiritual things. Letter E. 2 Timothy chapter 4 verse 2. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi rito, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.
Saan pa natin daw magagamit ang Biblia? Sa pangangaral. Ibig sabihin, itong Bibliang ito na hawak-hawak natin ay pwede nating gamitin para ituwid sa mga mali. Pwede natin itong gamitin para palakasin ang loob ng mga nasa paghihirap. At pwede rin natin gamitin ang Biblia sa mga bagay na paniniwala na tama. Doctrine. Meron kang tinatawag na paniniwala na, sigurado ka tama. Kasi, sinasabi yun ng Biblia. Kaya makikita natin dito sa ating pinag-aaralan, ang Biblia ay nagagamit natin dun sa una ay para malaman natin yung mga bagay na spiritual dun sa letter D. Sa letter E naman, nagagamit natin ang Biblia dun sa letter D na i-compare natin kasi yung mga spiritual na bagay at hindi. Yung spiritual na bagay doon sa talagang spiritual pa. Kasi pwede mong sabihin, palasimba naman ako spiritual yun. Pero mas i-compare mo na, higit na spiritual ito. Yun yung kwan. Kumbaga, masasabi mo na ito talaga yung spiritual na bagay. Na i-compare mo siya. Yan ang magagamit natin ng Biblia. Pangalawa, sa letter E, sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, gagamit mo ang Biblia sa pagpapahayag. Ano yung papahayag mo? Papahayag natin yung mga bagay na tama. Magagamit din natin ang Biblia sa pampapalakas ng loob ng mga tao na medyo parang nanghihina, dumadaan sa mga pagsubok. Gagamit natin ang Biblia. At saka sa totoong paniniwala, kung ano talaga ba ang mga magiging basihan natin. Yan ang 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ang Psalms 1 chapter 1 verse 2, sa letter F na tayo. Sa letter F, Psalms. Psalms chapter 1 verse 2. Sa Psalms chapter 1 verse 2, sabi ito, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night." Ang Bible naman ay dito naman sa letter F, Psalms chapter 1 verse 2. Magagamit natin ang Biblia sa meditation. Ano ba yung meditation? Kapag nag-iisip ka, nagninilay-nilay ka, meron kang iniisip, yung mga prinsipyo sa buhay, pwede mong magamit ang Biblia. Na ito yung iniisip mo na, ganito pala. Kumbaga, ito yung tama na dapat kong gawin. Iniisip mo yon. Hindi ka mag-iisip ng mga bagay na, minsan kasi ang iniisip na mga quotation, okay rin yon. Pero, magagamit natin, mas maganda ang gamitin natin ang Biblia para sa meditation na masasabi natin na kung paano yung mga prinsipyo ng buhay sa pang-araw-araw. Kaya sabi ito, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night." Meron tayong tinatawag na guide o prinsipyo na sinusundan habang mini-meditate mo o ipinag-iisipan mo yung Biblia, nagkakaroon ka ng mga idea na ito ang gagawin ko. Yan. But his delight is in the law of the Lord. Meron pang isa dito sa Joshua. Pag tiningnan natin yung Joshua chapter 1 verse 8. Ano ba ang sabi diyo? "This book of the law shall not depart from of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe
to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good. Makikita natin na ang Biblia, doon sa meditation mo, meron kang tinatawag na encouragement na lumalakas yung loob mo na sumunod sa kagustuhan ng Diyos, sapagkat nakikita mo sa bandang huli, ikaw ay magiging masagana. Pagpapalain ka ng Diyos. Yun yun. Kapag tinignan mo dito sa Joshua chapter 1 verse 8. Yan. Makikita mo diyan na ang pagme-meditate ng salita ng Diyos ay nagkakaroon ito ng promise sa iyo na ikaw ay magiging successful sa buhay. Yun yun. Kaya diyan natin nagagamit ang Biblia sa tinatawag na doon sa letter F ay meditation. Doon sa letter E ay masasabi natin dito na yung meron kang tinatawag na ipapahayag o i-share mo. Paano mo i-share yun? Paano mo ipapahayag? Kasi may mga mali yun. Pwede mo silang itama doon, o kaya naman merong mga tao naman na parang dumadaan sa mga pagsubok, pinanghihinaan, o nasa kahirapan, pwede mo silang palakasin ang loob doon sa pamamagitan ng Biblia, at meron kang pinanghahawakan na talagang tama. Kaya ang tawag yan ay meron kang naipapahayag doon sa letter E. Sa letter F, meron kang tinatawag na meditation. Sa letter E, meron kang naipapahayag na magandang bagay na nakatutulong sa kapwa. Doon naman sa letter D, meron kang kakayanan na i-compare yung mga spiritual na bagay doon sa spiritual. Kasi kung i-compare mo ang spiritual na bagay sa hindi spiritual, mag-conflict yun eh. Hindi yun magkakasundo. Maguguluhan ka doon. Pero dapat i-compare mo yung spiritual na bagay sa totoong spiritual. And then, malalaman mo kung talagang alin ang totoo talagang spiritual. Magbigay pa tayo ng example dyan sa letter D para hindi kayo masyado maguluhan. Minsan yung mga tao, tanungin mo, saan ka pupunta? Dyan ika sa simbahan. Magbabawas ng kasalanan. Spiritual yun, kasi pupunta ng simbahan eh. Pero ano ang mas spiritual doon? Paniwalaan mo si Jesus, nagbayad na ng kasalanan mo. Yun. Mas spiritual yun. Yun ang ibig sabihin na kino-compare mo yung isang spiritual na bagay doon sa spiritual. Doon mo nagagamit ang Biblia. Kasi parang tingin mo okay yun eh, kasi nagsimba naman yung tao eh. Okay yun. Pero may mas okay dahil sabi ng Biblia, ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus ay nakatanggap sila ng kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo. Sila'y pinatawad. Kinalimutan na ng Ama. Saan mo nakikita yan? Dito sa pag tiningnan mo yung Roma chapter 8 verse 1. Tingnan natin na. Roma chapter 8 verse 1. Para makita natin kung paano natin i-compare yung isang example na yon. Roma chapter 8 verse 1. Sabi rito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yan. Makikita mo yung there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakipagrelasyon sa Panginoong Hesus,
hindi ka lang nagbabawas ng kasalanan, kundi inaalis ng Panginoong Hesus yung kasalanan mo. Kasi sabi ito, there is therefore now no condemnation. Wala nang condemnation, wala nang hatol. Kasi pag may natira sa iyong kasalanan, may hatol ka pa. Kaya dun mo may compare na, tama yung ginagawa niya, pumunta siya sa simbahan, magbabawas ng kasalanan. Pero, pag tiningnan mo yung higit na spiritual, kinumpare mo, ay pag tiningnan mo ang Biblia, mas higit na ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, mas spiritual yung meron kang relasyon sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang pagiging spiritual, hindi talaga ang pagsisimba, kundi ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Naunawa natin yon. Kung meron pa kayong tanong dyan sa ating pinag-aaralan na yan, ay i-message nyo lang. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay dito sa D, E, at saka F. Yung D, yung pagkukompare natin ng spiritual things doon sa spiritual, gamit yung scripture. Yung E naman, yung nagpapahayag tayo ng mga bagay na makatutulong sa kapwa. Gamit din ang scripture. Yung F naman, yung nagme-meditate ka ng isang bagay na makakatulong sa iyo. Gamit din ang scripture. Yan. What should we do with the Bible? Yan ang ating kwan. Sa susunod, talakayin natin yung letter G at saka H. Kung mababasa nyo yung Colossians chapter 3 verse 16 at Psalms 119 verse 11, mag-advance kayo para at least meron kayong idea dun sa ating pinag-aaralan. Okay, magandang araw sa inyo. At kung may tanong lang kayo ay isend nyo lang sa ating GC. O sabihin nyo kay tita nyo para sa susunod ay matalakay natin, mapag-usapan natin yung inyong mga katanungan. Magandang araw sa inyo.